Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Hello po mga kaagapay! Magandang gabi po sa inyo. Very, very glad to be with you again. Thank you very much for being here sa Heartline Friday night. Ito po si Kuya Pilo Laharca and ang inyong Coach Philo. Thank you very much for being with us. We're so happy na meron tayong mga magagandang pagkakataong ma-discuss ang mga inyong mga questions, problema sa buhay. Alam niyo naman dito sa Heartline, gaya ng dati, pinakikinggan ang inyong nararamdaman. Ayan. At sana ang ating programa nakakaabot sa iba't ibang lugar na mga katropa natin dyan. Mga kaagapay, kamusta kayo? Still listening right here sa 702 DZAS Heartline Radio at tayo napapakinggan sa Radio TV. Diyan sa Talapahitan at 702 AM Radio at pwede rin tayong ma-view sa Facebook. Magandang gabi mga kaagapay, kamusta kayo dyan? At mayroon akong special, very special na guest. Bukod sa magandang guest, napakatalino pa. Kami ay nagtutuwa na kasama natin dito ang isa sa ating mga counselors. And siya ay kaibigan ng isang counselor natin, si Ate Ma'am Jane Lee. Hi Ma'am Jane Lee! And so, introduce ko kayo ngayon sa isang special guest natin na walang iba kundi si Doktora Cleofe Palak. Hello, magandang gabi po, Ma'am Doc. Magandang gabi sa inyong lahat. Yeah. Good evening. Good evening. Ano itatawag ko sa inyo? Doc Cleo o paano po? How do we address you? Pwede rin Cleo. Cleo. Cleo is good. Wow, napaka personal. Cleo, thank you very much. Itatawag ko na lang kayo Ate Cleo o ano. Hindi, sige Cleo, that would be great. Thank you, Cleo. At itong ating guest nito ay very, very talented, very wonderful, ano? Kasi alam niyo ba, ang ating guest counselor na si Doc Cleo ay nag-graduate siya na sa Mombushu Japanese Ministry of Education. At ang program na kanyang inatinan doon ay sa Program on Moral Education, kung saan nag-establish siya ng kanyang mga knowledge para gamitin yon sa establishment of values education in the Philippines. At I think meron kayong mga meron kayong mga research na kinonduct doon, ano? Di pa po, Cleo? Yung aking research doon, ang title niya, Comparative Study of the Moral Education in the Lower Secondary School of Japan and the Values Education Program in the Secondary School of the Philippines. Oh, wow. Comparative study yun. Ang gandang saliksikin. Ano kaya naging resulta noon, ano? Well, don't worry. Magkakaroon po tayo ng chance one time para malasaliksik, malaman ko ano yung naging resulta noon. Ano yung pagkakaiba ng values education ng secondary students doon sa Japan tsaka sa Philippines. Wow! Ay nako. Antay natin yung yung publication noon, ano. Pero itong ating guest ay isa ring nag-research at doktor ng counseling, ano po, sa De La Salle University. At ang kanyang dissertation noon ay yung tungkol sa tibay at lakas ng mga pamilya ng mga OFW. At siya ay naging teacher at naging values educator din sa Luzon State University. And dahil dun sa kanyang experience doon, maraming kumatok sa kanya ng mga college students, mga taga-dorm, at nag-decide na siya na mag-aral ng counseling doon sa De La Salle University habang naka-employ siya sa Philippine Normal University dito sa Manila. Wow! Ang dami-dami, ano? And siya ay isang guidance specialist with private practice sa kanyang So kung mamaya bibigay ko yung contacts niya para makapag-connect kayo sa kanya. Nag-handle din siya ng major and preschool personnel, nag-handle siya ng SPED counseling
postgraduate and college student sa ASCM, which is the Asian Seminary for Christian Ministry. Doon siya nagturo din. And so, as she does private practice, nagko-conduct din siya ng mga assessments sa orphanage, sa kanyang sa My Father's House Orphanage, and nagko-conduct din siya ng mental health education sa mga seafarers. Ayan, na-on call siya doon, sa mga taong lumalabas ng bansa, mga seaman. Ayan. At siya ay volunteer na counselor sa Philippine Association for Christian Counselors. Yay! Wow! Ma'am Cleo, kamusta po kayo? Ano pong balita sa inyo? Doing good? Anong Mabuti naman. mga hobby-hobby Mabuti niyo? naman. Nag-aakyat ko ng mountain, Mount Pulag. Oh, wow. Yung last week lang, January 25, 26. At Wow. age 62 going to 63. Aba, kalain nyo, oh. Sana all. Sana all may ganon kakayahan ng katawan. At 62, umaakyat ng Mount Pulag. Wow! Wow! Tinalo yung lola ko. Actually, ako hindi ko lang kung makakakit ang Mount Pulag. At, alam ko, mas bata pa ako kaya sa inyo eh. Kaya ko pa kaya? Kaya. As in, akyat? As in, parang rock climbing kayo? O trek? Talagang akyat. Ano siya? May sea of clouds. Doon sa... ang ganda. Ang ganda talaga. Tapos makikita mo yung breaking of darkness to light. Is yung rising of the sun. Wow. Alauna ka nag-i-start na mag-akyat. Mga, a total of 8 hours. 4 hours kang going up, then going down of 4 hours. Pero depende rin sa iyo kung baka mayroong iba matagal. Pero Oo. ganun talaga yung oo. Yung pinaka niya, Strenuous. maximum. Ayun. Pero ang galing, ma'am. Well, thank you very much for informing us about that hobby. Oy, mga kaagapay. Oh, yung kamusta health mo, ha? Oh, gayahin mo si ma'am. At the age of 62, umaakyat ng Mount Pulag. Anyway, ma'am, Doc, Cleo, meron kang mga fans. I'm sure may mga taong gustong makarinig ng mga greetings ninyo. Batiin niyo po sila. Go ahead and take Ay, batiin niyo ang ating mga kaagapay. yung binabati ko yung mga small group ko sa Makati, Bread of Life Makati, mga senior group kami eh. Mm. At saka yung si pastor ng GSL, si Pastor Obet, yung mga intercessor ko rin. May mga intercessor din ako eh. Si Jean sa IFP kasi member din ako nung IFP Watchman from the Middle East. Oh, Nagpe-pray din see. kami. Oh, IFP. Sama ako. Sa Oo. Middle East. Great. Oo, sa Middle East yung concern namin, yung nangyayari sa Middle East. So sabi ko sa kanya, sabi ko doon sa nagli-lead doon, student ko before, sabi ko, Chin, pray mo ako, magre-recording ako sa DCAS, FEBC. O sige ma'am, pray kita, sabi niya. Yes. Wow, Ayan. Saka si beautiful. Terry, sa Bread of Life din siya. Intercessor ko rin yun. Saka si Brother Paddy. And Ayan. of course, yung mga kapatid ko, saka yung sister-in-law ko, si Ate Aida. Yeah. Well, greetings, Pastor. Kay Pastor Dan Balais ng IFP, Intercessors for the Philippines. Kamusta po kayo? Thank you for your ministry. Ayan. Okay. Wow. Yung mga mahal natin sa buhay, baka gusto niyo i-greet po. Oo, yung mga kapatid ko nga, sabi ko si Kuya, yung eldest namin, Kuya Rolly, then si Linda, Marilyn, Eman, ay kaya lang nasa abroad sila eh, Eman, Josie, yan. Si Marley pala, yung aking caretaker doon sa province, tapos yung aking mga friends, yun. Ayan, nako, praise God, nako. Salamat po dyan. At syempre, gusto ko rin batiin yung ating mga tagapakinig na naandito ngayon. So, we thank you very much kay Ate Efren de los Reyes. Nakikinig po ako sa radyo, sabi niya. Ate Alu, thank you very much for being here. Thank you din kay Jane Yoshida, kay siya ay nanonood, Ate Jane Yoshida sa Japan. Ayun. Ay, Ma'am Cleo, baka meron kayong mga gustong i-greet sa Japan. Maya-maya po. Si Nora Cancela, good evening din daw, sabi. And si Rosalinda Gomez Boyco, God bless.
Catherine Morata, God bless din. Helen Grace Tiempo, thank you. Hola. Peneline Soriano Babagay, good evening po Heartline. Tsaka kila Pastora, ayan. Thank you, blessed evening. Kay Josephine Reyes Uson, Concepcion Edwin Bonilla, blessed Friday evening. Kay Jennifer Arilie Castraliano sa Tingin, blessed good evening. And Jovita Manguera, Leonida Sacada Rubio, blessed Friday sa inyo. Nako, ang sugid-sugid ng ating mga fans. Si Zekian Gina, magandang gabi din sa inyo. And syempre, bumabati tayo sa ating mga kasama. Si Pastora Alo Abendan, Mila Pascua, Zildian Tatel, Gladys Espirito, Celi Aruran, Lordan Maulion, Lot, Tess Almedan, Dehan, Homer Prince, Edwin Marquez, Clarissa Kiambao, Kamasi Salome, Lani Germar, Mary Ariane Valdez, Aaron Gacho, Catherine Morata, Makalinaw Sophie, Benjamin Rojas Jr., Helen Batak, si Ael Aranas, Ed Paburada, Raincy Arieta, Sally Aburgena, Cora Balesteros, and Concepcion Bonilla. Thank you very much for listening. Nako, Ma'am, Ate Cleo, you've got a lot of fans. They're listening here. Alam niyo, meron din tayong mga kasama sa Japan. So, pauna ko na kayong batiin niyo yung mga Japanese fans niyo. Sige, Ate Cleo. Meron ako dyan, Mino Evangelical Church. Yun yung church ko dyan sa Osaka Mino Wow. Evangelical Church. Hello Tapos there. meron ako naging best friend dyan, yung nag-alaga sa akin, si Dr. Takako. Dr. Takako siya pero nasa US, so binabati ko rin siya. Tsaka yung Ikihara family, yung aking, ang aking, ano bang tawag doon, yung landlady, Yes. si Yuko-san, Ikihara family. Tapos yung homestay family ko sa Oita, Takakura family Ayan. naman. Wow, mga At saka sa university ko, o sa Kagay Kukugo Daigaku, yung mga nandoon na nasa staff ng student affairs at saka yung sa QE ko Daigaku. Alam niyo naman, kita niyo naman mga kaagapay, ang ating guest ay talagang international star yan. Well, greetings din doon sa ating kasama sa Tokyo Baptist Church, si Ate Carlene, tsaka si Kuya Freddy Katabay, at ang kanilang mga kasama doon si Malen, tsaka si Karen Dabian. Kamusta kayo dyan sa Tokyo Baptist Church sa Tokyo, Japan? Hi, magandang gabi. Happy listening. Well, eto na ang mga tanong ng ating mga listeners. Ready na, Cleo? Alright, here we go. Mga kagapay kuha na ng upuan. Eto, magagandang mga katanungan ito. So, ready? Here we go. First listener, sabi niya po ito. Recently, natatakot ako sa mga lalaki na lumalapit sa akin. Even sa boyfriend ko na 3 years ko na pong karelasyon. Kapag hawakan niya kamay ko or aakbayan ako, natatakot ako. Nagulat po ako na bumabalik ang trauma ko. Nung bata po kasi ako, I am abused. Nagpa-counsel naman po ako dati. And walang nangyari na some scenario, pero paano ko po ito ma-overcome? Yan. So, may mga tao gano'n, nagpa-counsel, na trauma, na heal, pero ba't bumalik? Banggitin ko lang yung yung kanyang sinabi na abuse siya. Opo. Sexually abused. Yeah, Usually kasi pag kami mga ganitong sexually abused, merong portion sa brain natin na napupush. Ang tawag doon sa part ng brain na yon ay amygdala. Ayun. Small size lang siya. Maliit na parte ng brain sa loob, sa parang kalagitnaan ng ating utak. Ayun. Pag na-push siya, nagsisend siya ng alarm sa katawan natin that there is a danger. Kasi nasabi niya sa system ng katawan natin, there's a danger. Na hindi siya humihinto kasi wala siyang capacity na mag-stop. Ngayon, kung after the incident ng sexual abuse niya, nagkaroon siya ng debriefing within 72 hours to 2 weeks, na kung saan yung debriefing ay binabanggit doon yung mga na-capture ng brain niya through our senses. We have 5 senses, di ba? Sense of eyes, seeing, sense of touch, sense of smell, yung sense natin sa hearing, yun. Yung sa kanya, binanggit niya diyan kapag inaakbayan at saka natatat sa kamay.
yun sa touch yun. Parang doon nagkaroon siya ng triggers diyan. Mm. Nabanggit din niya kapag ka gano'n, nawakan yung kamay niya, naakbayan siya, nagbabalik ulit yung incident, parang nauulit-ulit. Kasi Pero, wala, pero oo, Dok, ang tanong, dati mm, nawala na, sabi niya. Tsaka matagal, oo, matagal na siguro to dahil bata pa daw siya noon. So mm, more than 72 hours, yun, more than 2 weeks. oo, Sige sabihin, oo. nawala na, pero bakit bumalik? Hindi, so, yun nga, so, hindi siya na-debrief. Kaya dahil hindi siya na-debrief, nagkaroon siya ng post-traumatic stress disorder. Kasi nandun yung mga Oo. symptoms niya eh. Mm. Sabi niya diyan, pagka gano'n, may maakbay sa kanya, may nagmahawak sa kamay niya, nagpa-flashback, parang nauulit-ulit. Ibig sabihin, yung trigger na yon, yung attachment, emotional attachment doon sa stimuli na yon na pag-akbay, Oo. paghawak sa kamay, ay hindi naalis. Doon nagpa-counsel siya, siguro that time, hindi na process yon yung mga triggers niya na yon. Oo. Kaya hanggang ngayon, nandun pa rin. Baka na, Hindi siya na-process. posible kaya na baka bumalik yung takot dahil kasi meron siyang kondisyon sa katawan niya. Baka kunwari pagod o kaya kunwari usually kasi 'di ba? Kapag ikaw ay malakas ang katawan, wala kang problema dun sa mga nagre-remind sa iyo ng mga pangit. Pero pagka Mm-mm. kunwari gutom ka, pagod, puyat, yan. Tapos wala kang makausap at nalulumbay ka, minsan bumabalik yung mga dati nang okay ka na noon pero biglang hindi na naman. Ganon. Mm-mm. Could So it be? yun, ano yun, stimuli din yun na maaring makapagpa-trigger. Pero may naiwan na trigger eh. Yun Ah, nga, yung trigger na yun, dapat yun ay alisin. So, yan. pwede siya magpatulong uli sa isang professional para ma-address makat yung emotional ties doon sa mga natitira pa na triggers niya, kagaya niyang binanggit niya. Yan. Okay. So, hindi pa nasimot yung mga trigger. Hindi pa, Meron hindi pang pa mga nasimot. may latak-latak, may natira pa. No? Oo, Oo. kailangan ng mga dagdag pang counseling. Ayan. Mga kaagapay, kung may kilala kayong ganon, sa professional counseling na kaagad. Mamaya, tatanungin ko yung contact number ni Ma'am Cleo para matulungan kayo. And bibigay ko rin yung contacts mamaya sa akin para tuloy natin ang ating mga katanungan, ang ating mga solusyon dyan. Well, Ma'am Cleo, punta po tayo sa second question, okay? Here we go. Mm-mm. Ito naman sabi ng second listener natin, sabi niya, youngest po ako sa magkakapatid. Yung dalawa kong ate ay married na. Yung isa kong kuya ay may mental disorder. Ako lang po inaasahan ngayon ni nanay at tatay. Pakiramdam ko po ay walang nakakaintindi sa bigat na nararamdaman ko. Parang I was born para umintindi at sumuporta sa iba at hindi para suportahan at intindihin. Gusto ko na pong Mm-mm. tapusin ang life ko. Naku, wag naman. Ate, wag. Bigat na po ako. Ano po ang maipapayo nyo? Ay, madaming ganito. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, you know, mga kaagapay, Cleo, no, there are times talagang merong isa na talagang nagiging breadwinner at bumubuhay sa pamilya. Mm-mm. Ay, naalala ko yung ganitong buhay ko noon na may time tumigil yung career ko, social life, education. Tumigil dahil kasi kailangan kong buhayin yung tiya ko na bedridden, pati yung nanay ko na walang trabaho kasama ko. Ayun, and talagang ano, nagpa-part-time akong magturo noon para lang panggamot, para napupunta lahat sa gamot, sa diaper, sa mga ganun, tsaka sa mga gamit sa aking tiya na bedridden noon. Ayun, wow, this is difficult. Tapos kasama pa si mami, kakain pa ako, mga ganun. Anyway, ma'am, Ate Cleo, what is a Mm-mm. to do para sa isang taong ganito ang nararamdaman? Mm-mm. Oo, kagaya mo, 'di ba? Mabigat. Parang mabigat. Sa kanya Mm-mm. rin gano'n, mabigat. Parang gusto niya mag-escape Mm-mm. kasi parang intolerable yung situation niya. Hindi niya na ma-tolerate kasi parang bigat na bigat siya. So, ang way of escape niya ay suicide. Oo nga, naku, Kapag, wag po. oo nga, yung ganyan. So, meron siyang suicidal ideation. Usually, kapag may suicidal ideation, immediate response yan. Mm. Kailangan legit kasi time is the essence sa ganyang case sa may mga suicidal ideation.
wag kang mag-iisa. Kailangan may Yan. kasama. Yun. Oo. Tapos kasi, yung kasama mo, sabihin mo sa kanya yan, para yung chain of thoughts mo ng suicide, hindi siya magtuloy-tuloy. Parang trend kasi yun eh. Kailangan i-cut yun. Makat. Papaano? Yun nga, sasabihin mo, kukwento mo. Tapos yung, sino ba yung kasama mo dyan ngayon? So immediately, magpasama ka na sa kanya. Kung Oo. wala kayong makitang counselor agad, kahit sa mga medical professionals, sa nurse, sa doktor, para lang ma-attendan yung sitwasyon mo. Usually sa guidance, kasi I work in the guidance in the school as Oo. guidance specialist. Pag may referral kami na ganyan, I have to break the confidentiality as counselor. Oo. Inform ko agad yung parents Tama. para magkaroon sila ng watchful eyes. Kaya lang, itong Baka- case niya, mukhang siya yung professional at yung mga parents niya ay yung inaalagaan niya. Panigurado ko hindi niya sinasabi yung kanyang nararamdaman sa kanyang mga magulang. Mm, Sino yung next mm. best? Sino yung next best na sabihan kung hindi yung magulang? Kasi mukhang Oo, yung mm, siguro meron naman siyang friend. Yan. yan. Kaya yung pastor niya. Yung O kaya madalas na yung nakikita siya, yung oo, pwede siyang oo. mabanta, yung pwede siyang puntahan o pwede siyang Mm-mm. makita kung ano ginagawa niya. Pwede siyang pigilan Mm-mm. kung may gagawin siyang masama. Ganun. Mm-mm. Yung trustful friend niya na maintindihan siya, nakikare sa Oo. kanya. So kapag ka nagsabi ng gano'n, kahit sino, may suicidal ideation ako, pag may nagsabi ng gano'n, do not take it lightly. Serious yun, lalo na pag lalaki. Oo. Tutuhanan nila yan. So, kailangan immediate action agad. Get help immediately. Ayan. Ay, alam nyo, mga kaagapay, tsaka Cleo, there is something na malaking bagay na nagagawa ng Panginoon sa atin para Mm, isiguro na magkakaroon tayo ng magandang future. Si Pablo din mismo, nagkaroon ng mga persecution, maraming hirap na inabot, pero hindi niya kailanman inisip na ang Diyos ay magpapabaya sa kanya. Ang sabi niya, whether in contentment, whether I have a lot or a less, I am content for everything na kanyang meron, whether in rich or poorness, I am going to be under the Lord's care. Oh, God is with me. Hindi siya papabayaan ng Panginoon. You know, malaking mm, bagay ito at maski si Kristo na dumaan sa mga hirap na hindi niya dapat pagdaanan, pero alam niya may katapusan yun. Okay? I just want to encourage you, mahirap ang buhay at ang kagandahan nun, ang ginagawa mo ay mabuti. Nagpo-provide ka para sa family mo. Mabuti yan. At darating yung time na magkakaroon din ng pagbabago. Hindi ka lagi magiging ganyan. Makikita mo yung fulfillment ng lahat ng mabuting ginawa mo. You're doing a good thing. I know rewards will come. Niniwala kayo doon, kay Ate Cleo? Oo, what you sow, you will reap. What you sow, you Meron will tayo. reap. Oo, kaya Oo. bantay-bantay lang. Alam ko, hirap ka ngayon, pero hindi ka lagi magiging ganyan. Magbubunga din ang Mm-mm. kabutihan mo ng maganda. Ayun. Kung Mm-mm. maganda ang itinanim, maganda rin ang aanihin mo. Aani ka nun. Thank you very much, Ate Mm-mm. Cleo, for that. Ano? Ayun. And Mm-mm. siguro refer natin sila sa counseling. Oo, oo. Yun, kailangan talaga niya ng counseling para yung chain of thoughts niya nababantayan din at Ayan. nakakat. Ayun. O yan, mga kaagapay. Kung kailangan nyo ng counseling, ipopromote ko na ang Philippine Association for Christian Counselors. Sila ay mayroong counseling services. Punta lang kayo sa philact.org. The philact.org, that is spelled philacc.org. philacc.org. Then sa website. And then doon makikita nyo yung free online counseling. I-click nyo lang and then follow instructions right there para makapagkuha kayo ng libreng counseling. Meron kayong 2 libreng counseling and yung further than that, meron kayong mga paid counseling para mas ma-extend ang inyong services. Ano? Andun din kayo, no? Di ba, Ate Cleo? Oo, pero parang iba na ata ngayong taon na to, parang siguro meron silang pagbabago sa way ng kanilang services. Ayun, i-update natin yan para mas Oo. maganda. Okay? Mm. Thank you, Ate Cleo. Well, yan mga kaibigan. Tingnan natin naman ang third question ng ating listener. Sabi niya, bata pa lang po ako ay pakiramdam ko
di ako welcome sa family namin. Lalo sa nanay at tatay ko. Uy, bata pa lang ganun. Bakit kaya? Kaya po lola ko ang nagpalaki sa akin. Pero pinagtapos naman po ako ng pag-aaral ng parents ko. Hanggang sa namatay na po si tatay. Gusto ko po gusto ko na po silang patawarin pero wala po akong natatanggap na sorry sa kanila. Pero soft na po ang treatment sa akin ni nanay. Ano po ang dapat kong gawin? So, ibig ba niya sabihin, soft na yung treatment ng nanay niya? Ibig sabihin, nagbago na, hindi na masyadong matigas, hindi na harsh. Dati harsh. Pero, alam niyo, Ate Cleo, may mga pagkakataon pala na ang mga bata makakaisip ng ganito. Pero pinaaral ko, Mm-mm. bakit ganun? Ba't pakiramdam hindi welcome? Hindi Mm-mm. na masyado na detalye, no? Oo. Parang yung issue niya ay rejection eh. Kasi ang nagpalaki sa kanya yung lola niya. Tapos dahil doon, she feels unloved, Ano, unwelcome, ano? unloved. Parang hindi siya minahal ng sarili niyang magulang. Pero pakiramdam niya, hindi siya minahal, pero pinag-aral siya. Habang, Pinagtapos siya eh. habang Oo. nararamdaman niya na siya ay hindi welcome, siya ay pinag-aaral. Wow, parang Mm-mm. parang Pinag-aral, mahirap pinagtapos. i-connect. Pero sa pakiramdam niya, ano siya, unloved, Oo, rejected, oo. Hindi naman rejected. nililinaw. Sana ma-follow up niyo po. Palinaw po, bakit mo nararamdaman na hindi ka welcome? Mm. Kasi Eh, yun usually kapag meron kang, you feel rejected, oo. usually meron siyang deep wounds, Mm, mga ganyan. Tapos meron siyang impact sa relationship, mm, yung mga future relationship, tsaka yung mga relationship niya ngayon, may oo, negative impact. Meron din siyang negative impact sa the way he looks at herself oo, at saka yung sa mental health niya. Doon sa mental health niya, nagkakaroon siya ng kagaya niyan, parang hindi siya mahal. Parang oo. pakiramdam niya, hindi siya mahal kahit pinag-aral siya. Mm, So, yun yung mga faulty thoughts o mga wrong assumptions oo. na nangyayari pagka we feel rejected, unwelcome, unloved. So, yun yung Oo. ina-address ng counselor. Mm. Baka Faulty pakiramdam niya, thinking. unwelcome siya dahil kasi kinukumpara niya yung sarili niya doon sa pamilya ng iba. Bakit yung kaibigan ko, ganito yung trato sa kanyang magulang, sa akin, parang siguro ganun ang nangyayari. O kaya baka naramdaman niya, alam mo ate, yung kapatid ko, 5 kami magkakapatid. Yung Mm-mm. isa kong kapatid, yung sinundan ko, sa amin, lahat kami mapuputi, siya maitim. Mhm. Kasi yung nanay ko maputi, yung tatay ko maitim. Siguro nakuha niya yung genes ng tatay ko na maitim, niya ganun. Kaya nung bata kami, tinutokso siya, sabi, ampon, 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 gano'n. Okay, umiiyak yun, nung bata kami. Pero ngayon naman malaki na, hindi na niya inaano yun, wala na yun. Hindi na niya pinipersonal yun. Kasi mag-aaway bata lang yun eh. Tuksuhan bata. Mm-mm. Pero nung lumaki na kami, wala na yun. Hindi na ganun yung issue. Pero talaga, Mm-mm. merong mga ganung feeling minsan, nung bata kami, nag-aaway kami. Tapos sasabihin niya, kasi ampol lang ako. Hindi naman talaga siya ampol. Ayun. Pero Mm. okay na kami. Alright na siya ngayon. Siguro magiging ganun din. Ba't palagay niyo, Ate Cleo? Oo, lalo na sabi niya, 'di ba, pakiramdam niya hindi siya mahal. Pero actually, mahal na mahal nga siya, pinag-aral siya eh. So pwede niyang gawin, tingnan niya yung mga positive sa family na yon para kahit pa paano maramdaman niya na mahal siya. Kasi meron nga akong alam, magulang, basta na lang ng anak, pinabayaan ng anak na hindi pinag-aral, pero siya, bless siya. Pinag-aral pa rin siya, di ba? Oo. Ay, nako, Tapos, nabalitaan ko oo. yan. May mga nanay na pagkapanganak, pinamigay na lang yung kanilang anak. Ganyan. Dahil Mm, hindi nila kaya nung sila'y mahirap. Pero nung mm, lumaki yung bata, hinanap yung mga magulang niya. Mahirap pa rin yung mga magulang niya. At doon niya naintindihan, blessed pala siya dahil siya ay itinapon pero napunta siya sa mabuting kamay. Ah, mm, at doon nakita niya na ay kumikilos ang Diyos. Yung circumstances hindi mahawak. Pero ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kabutihan. Para ano kaya? Bakit gumawa ng kabutihan ng Panginoon sa iyo? Yan ang magandang tanong. Yan, kasi mm, minsan di natin napapansin yun. Akala natin,
yung ginawa ng mga tao sa atin, yun na yung batayan ng ating kapalaran. Pero sa Mm-mm. book, sa Genesis, yung ginawa ng mga kapatid ni Joseph, yung sabi niya, nung nakita niya yung mga kapatid niya uli na nasa Egypt na siya, sabi niya, alam niyo, akala niyo, ginawa niyo masama para sa akin, pero God meant it for good at may kabutihan na go. And then, napatawad niya yung kanyang mga kapatid. Ayan, pag-usapan natin ang kapatawaran, Ate Cleo. Ang hirap Mm-mm. magpatawad. Mm-mm. Ah, 'Di ba ang nagpalaki sa kanya yung lola niya. Doon oo, siya kaya siya nagkaroon ng ganyang feeling. oo, Lola yung nagpalaki sa kanya. So mm, so pwede niyang tingnan positively yung pamilya niya. Meron pa siyang nanay na nandiyan, buhay pa rin yung lola niya, tsaka yung nanay niya. Ngayon mm. medyo soft na. Pagkakaintindi ko sa soft, yung parang Gumaan hindi na. na, oo, gumaan na. So, tamang-tama, pwede siyang mag-build ng relationship sa mother niya. Pwede niya samahan sa mall, pareho sila, mag-malling sila, magpunta sa parlor na sabay, Yes. mag-walk-walk, yung mga ganon, mag-shopping together, o yung mga ganong situation para ma-build yung kanilang relationship. Ah. Pero, Ate Cleo, paano Mm. yun? Kailangan bang mag-sorry ng isang tao bago mapatawad o para mapatawad? Mm. Minsan kasi through action na lang nila ginagawa yan eh. Di ba may peace offering minsan na may binibigay na Oo. yun na pala yun. Pero hindi niya alam yun na pala yun. Di ba? Oo. Oo. Minsan mga prutas pa nga, may peace offering para lang ano, sa kanya, yung pinag-aral, yun po, pwede na yun. Na parang yun na yung makita niyang parang, way, na makita niya na hindi naman pala siya pinabayaan. Oo. Yeah. Alam mo yun, madalas nasasabi ko, lalo sa couples counseling, hindi mo kailangan mag-sorry. Yung mga Mm. tao ay kung hirap sila mag-sorry, hindi mo kailangang obligahin na mag-sorry. Kung magpapatawad ka, ipatawad mo na. Iuna mo na ang pagpapatawad. Hindi na kailangan mag-antay ng sorry. Kasi minsan, yung pag-aantay ng sorry, yung pa naging balakid para magpatawad. Kumbaga, imbis na mapatawad mo siya 2 years ago, inaantay mo yung sorry. Oh, hindi mo na pinatawad 2 years na nakalipas. Para hindi na maganda yung quality of life dahil dun sa hindi pa nagsabi ng sorry. Minsan ayaw din ng mga tao nang magsabi ng sorry. Parang kasi minsan naaabuso yun eh. Pagka nag-sorry ka, edi aalipinin ka na. Di ba? Nakakatakot naman yun. Na kapag laging ikaw Mm. yung may mali, ikaw yung na-admit na mali, ay nako, kakalad ka rin ka na kung saan. Sisingilin ka na Mm. doon sa mga at laging babanggitin yung pagkakamali mo. Di ba? Kahit sino naman, kung ganun yung magiging ugali ng mga tao, hindi na lang siya magsusorry. Siguro dadaan na lang niya ng, eto may ulam, eto bigyan kitang pera, kamusta ka na? Sorry na yun, di ba? Yun yung sabihin, Ate Cleo. Di ba? Parang ganun Mm. pa yun. Oo, oo, oo. Minsan parang kasi ang hirap, yung, lalo na sa Pilipino, sa mga Mm. Pilipino, hindi naman tayo ganun, di ba? Mm. Yung sorry, pero dinadaan natin sa ibang way, yung pagsasorry natin. Oo. Generally, yun eh. Mm. Ito, Gagawa natin. may counseling ako. Inaantay niya, mag-sorry ka. Nagsusorry naman yung lalaki doon sa babae. Ilang ulit na daw nag-sorry, pero hindi niya, inuulit-ulit ng babae yung kasalanan niya. Kasi nagkaroon ng affair. Ayan. Nag-sorry naman yung lalaki. Ilang beses na nag-sorry. Tapos hindi na matanggal sa utak niya. Ayun. Pinatawad na niya, pero hindi matanggal sa utak niya. Ako, ano ba yan? Ganun. So, ang bigat. Ay, makakagapay. Oy, nakaka-relate. Yung mga tao dyan. Yung mga hindi mapatawad. Ayan, kamusta kayo dyan? Kaway-kaway, mga kaibigang merong bit-bit na sama ng loob. Ayan, patay tayo. Wag na. Wag na. Huwag na antayin yan, sorry. Hindi kailangan formalization. Dito sa Pilipinas, Ate Cleo, pagka nag-sorry ka, aalipinin ka. Gagamitin pa yon para yung nagsorry ka. O yan, inadmit mo, may mali ka. Hala, lagi kong babanggitin yan para magtanda ka, para maano. And then, mamanipulate. Mali. Wawa.
Hindi na naging maganda yung kalidad ng pagsasama. Oh. Oh, Mm. ako pagpe-pray po natin mamaya ang ating mga listeners. Mamaya po at kayo ang re-request ko mag-pray ate. Kung okay lang. Oo. Okay lang po. Mm. Ayun. Oo. Ate Cleo, just a few things lang. Ang isang tao ay hindi makapagbigay ng sorry. Yun ba masama? Yun ba kung isang tao nag-aantay ng sorry bago magpatawad, is that good? Is that bad? What do you think? Kasi depende sa tao yun eh. Kasi you can meron siyang issue of forgiveness. Ayan. Kaganito, kailangan i-handle yon Mm-mm. yung forgiveness. Meron ding forgiveness therapy na session na ginagawa ang mga counselor. Forgiveness therapy ang tawag. Yes. Para doon, nare-release siya, no? At saka, na-hold yung blessing kapag meron tayong unforgiveness sa puso natin. Yung blessing ng Lord. Kasi parang spot yun na pwedeng maging hindrance sa blessing ng Lord sa buhay natin. Yeah. Kapag meron tayong unforgiveness sa puso. Kaya minsan kailangan mag-release ka ng forgiveness eh. Minsan din, kailangan din minsan di rin natin mapatawad yung sarili natin, di ba? O kaya din yung ibang tao rin. Then we have to release forgiveness dun sa tao na nagkasala sa atin para yung blessing sa buhay natin mabuksan. Parang ganun. Oo nga Nako. Malaking bagay ang nagagawa ng Panginoon sa atin nang pinakita niya yung pagpapatawad bago pa tayo magkasala. No? For He loved us before we, even if we had our sins. Yun. Ayun talagang the Lord God is right there. No? Before we asked, He already forgave. Ganun ang Panginoon. Wow, ang ganda nito. Pero eto mga kaagapay, tayo ay patuloy na binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na maging mabuti sa ating kapwa at hindi dapat mahadlangan ang kabutihan na yun. Patuloy ang paggawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Kaya o hindi, may atraso siya o wala dahil ganun ang Panginoon. Kay righteous o unrighteous, He gives blessing to both. Ayun, at talagang hindi siya nagtatangi. Kaya ikaw, kaibigan, kaagapay, bigyan mo ng pagkakataon yung paraan ng Diyos. At tingnan mo, baka may makikita ang pagbabago. Grabe. Well, tayo ay magtutuloy pero bago yan, magkakaroon muna tayo ng short break para sa kaunting mga announcements. Don't go away. We'll be right back. Stay tuned at babalik ang Heartline Friday Night. Diyan lang kayo. Marami pa tayong pag-usapan. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Pagbilang kong 3, wala nang tayo. 1, 2, 3. Umasa sa iyo, di na mabibitawan, na baka sakali lang, di na masasaktan. Hindi nga pala naging tayo. Tagu-taguan, maliwanag naman. Pagbilang kong 3, Tagu-taguan, maliwanag ang buwan, masarap magmahal pag hindi iniwan. alam ko na to. Ang pag-ibig, kailanman ay hindi isang laro. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 76 na taong nagbabahagi ng mensahe ni Kristo para sa mundo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
Thank you mga kaagapay at salamat sa inyong pag-antabay pa rin dito sa Heartline Friday Night Edition. Mga kapatid, mga katsokaran, mga kakapitbahay, kaibigan, katoto, ayan, mga kanegosyo, pati mga kaaway nyo. Alam ko na naandyan din sila, tinitingnan nila kung ano mga nangyayari dito sa Heartline dahil tunay nga na maraming blessings. Ano? Salamat sa inyo, sa mga nakikinig, si Eliza Mosanto, Del Dea Day, Mario Casiple, Mirna Bentores, Romeo Jimenez, Rose Mamulsik, Diony Gonzalez, Peterlyn Sanchez, Soriano Edwin, Rosalie Lazaro, Rubia Vladimir, Jane Domanico, LC Tianila, Jenny Canon, Romeo Bose, Menchi Maming, Leng Seno, Grace Fortuna Forcadas, Rainier de la Peña, Marley Lopez Gutierrez, Eddie Medulid, Eufrosina Bernardino, Beth Calawag, Helen Grace Chempo, Penny Lynn Babagay, Tess Fernandez, I am Chua, Zekirin Gina, Jerry Tansuico, Rosalinda Gomez, Buico, si Roda Montaes, Efren de los Reyes, Yane Yoshida, Miko Bortial, Nora Cancela, Leonida Rubio, Janet Sarengo, Leonila Avenilo, Edmond Garcia, Vincent Albarida, Josephine Uson, Virgie Galvez, and Lilian Guerrero. Nako, magandang gabi sa inyo. Thank you very much for listening and happy listening sa inyong lahat. At syempre, pinabati ko kayo lahat ng mga naandito ngayon. Thank you, mga kaagapay. At tuloy-tuloy tayo. Andito pa rin ang ating kasamang guest counselor, si Doc Cleo Palak. Good evening, Ate Cleo. Good evening. Wow. Still here. Still here and I'm so happy. Alam nyo, meron pa tayong mga questions dito, kaya tara na. Gawin na natin ito, mga kaagapay. Here's our next question. Sabi niya, in every conflict, takot na takot po ako sa confrontation or pag-usapan ng issue. Paano po magkaroon ng sapat na self-esteem para harapin ang mga ganitong bagay? Uy, maganda bagay ito ha. Alam mo, Ate Cleo, sa conflict mediation, nung natutunan ko sa Philippine Mediation Center sa Supreme Court. Ano sila? Totoo na kapag may conflict, pagka nilayon mo, hindi na-solve. Pagka tinakbo mo, hindi na-solve. Pero maganda, mapag-usapan, kailangan pagsama-samahan ang talino at kakayahan para ma-solve ang conflict. Kaya maganda to ha. Okay tong question ng ating listener eh. Ano masabi mo, Ate Cleo? Mm-mm. So nakikita ko dyan, parang nawalan siya ng self-confidence. Oo. So, yun yung naging effect, no? So, meron itong pinanggalingan kung ba't siya nagkaganyan. Hindi rin siya, mahabang process yan, kaya nag-cause ng ganyan sa kanya. Hindi rin siya maaalis overnight. Oo nga. Yung tinatanong niya, paano daw ba niya yan malalagpasan? Paano gagawin niya? So, pwede niyang tingnan yung strengths niya. Mga strengths. Ano ba yung mga strengths? Oh, parang ganon. Kung paano niya tawag dito, mapapabalik ang kanyang confidence. Ganun po. So tingnan niya, assess niya yung sarili niya, evaluate niya, ano ba yung mga strengths ko? Doon siya mag-focus. Ano ba yung pwede kong gawin? Ano mga nagagawa ko? Kung pwedeng you are good in writing, you are good in singing, or maybe you are good in conducting seminar, in talking, in communication, yung mga ganon. Yung mga strengths mo. Parang ganyan. Then, yung kanyang abilities. Ano-ano yung mga abilities niya? Talents. Mga skills niya. It should be related dun sa pag-confront ng conflict. Paano kung hindi? Kumari, ang skills niya, piano. Ano kinalaman sa pag-confront ng conflict? At least, it will build na meron siyang kakayanan. Meron siyang kakayanan na hindi niya po pwedeng i-compare yung sarili niya sa iba. So, alam niya na may kakayanan siya. So, that's a stepping stone para makita niya na meron naman akong ganito. Meron naman akong mga ganitong tinatago. So, doon siya mag-focus kasi nakafocus siya sa negative niya eh. Doon sa hindi niya kaya. Oo, sa hindi niya kaya. So, mag-focus siya doon. Ganun po, talaga. Magka-focus siya doon sa kaya niya. Kung sa bagay, alam mo yung kakayanan mo, alam mo kung ano kaya mo matutunan. Kunwari, like, alam natin kung hindi mo naman alam yung isang bagay. Kunwari, video editing, hindi mo alam. Pero, marunong ka, alam ko mong kumpiyansa ka na matututunan mo yun. Kaya mo mag-video editing. Ganon din sa conflict management.
Hindi mo Mm. alam, pero kaya mo matutunan. Parang ganon. So kapag na-build na yung, kasi di ba, yung confidence wala sa confrontation. So pag nakita niya, ay, marami naman pala akong strengths, talents, abilities. So kaya ko yung confrontation na yan. Parang yun yung magiging tool. Di ba? Mm-mm. Para ano mo siya, ma-handle. Ganon. Then po pwede rin na makipag-usap siya sa counselor para ma-assess din siya, ma-evaluate yung kanyang kakayanan. Mm-mm. Tapos, wag niyo ikumpara yung sarili niya sa iba. Ayan. Naku, Mm-mm. tama. Mm-mm. Para makita niya malaki naman pala siya, hindi maliit. Kasi pagka lack of confidence, makikita mo sa sarili mo, parang ang liit-liit mo. Parang ganun. Pero pagka, kaya nga hindi mo, hindi niya kinukumpara yung sarili niya sa iba. Kasi iba naman yung training niya. Iba Mm-mm. rin yung kanyang expertise. Mm-mm. Iba rin yung mga training, skills, knowledge na natutunan niya, iba rin. Mm-mm. Yan. Doon naalala ko nung kami, college, high school, yan, yung kakayahan na makipag-negotiate, yung kakayahan na makipag-usap tungkol sa mga problema. Problemang issue ng mga magkakaklase, yan. Mm. Nangyayari yon doon pa lang sa stage na yon. So nag-uusap-usap. Ano gagawin natin? Ano pag-usapan natin? So merong meeting-meeting mga ganyan. Pagka natututunan mo kapag meeting-meeting ng ganyan, ang dami palang epekto noon. Nakaka-epekto Mm. pala yun sa kumpiyansa mo makipag-usap, mag-contribute Mm. ng iyong sasabihin. Yung alam mo, Mm. pwede kang magbigay ng iyong opinion at kuro-kuro doon dahil nasanay ka doon. Siguro baka hindi nasanay sa organizational skill ang ating listener, no? Oo. Baka hindi siya na-expose nung high school, elementary, nung college. Baka lagi siya nag-iisa. Yan. Yung socialization skills din kailangan din yun na matutunan niya. Na makita niya yung skills niya doon Oo. para doon kasi nag-uumpisa yun doon nagagaling on Hmm. how you will confront the issues and conflict. Yeah. Nako, ang daming mga bata ngayon ang hindi marunong mag-socialize. Laging nag-iisa, nag-isolate. Nako! Nami-miss nyo. Ang daming skills nyo ang nami-miss pagka nag-isolate kayo. Oo Nako. nga. Mm. Yung mga bata. Pwede rin na tingnan niya yung humor in life. Humor. Humor in life, experience it. Mga Paano humor yun? sa life. Paano yung humor? May humor in life, kagaya ng, kunwari, ano yung mga nakakapagpatawa sa kanya, nakakapagpangiti sa kanya, yun. Oh, Tapos, barkada. yung yung barkada ko diyan. Hello, mga barkads. Kayo ang mga nagpapatawa sa akin. Tanggal stress ko kapag kayo kasama ko. Ganyan. Ayun. ano rin yun parang tool din niya yun magiging tool din niya yun para to handle conflict and issues. Oo, ay Uh, totoo po 'yan. Pagka marunong kang makipagtawanan, matututunan mo maging sociable sa mga tao. Manali. Makukuha mo rin yung kiliti ng iba. Ayun. Ganun. Ako, importante pala talaga yun, yung nakipagtawanan. Oy, mga kabataan dyan, nakipagtawanan pa ba kayo sa barkada nyo? Baka puro games, baka puro gadget. Nako, paano na? Paano na, di ba, Ate Cleo? Oh, yung, Oo nga. yung mga kabataan Nung, ngayon. nung panahon namin, naglalaro kami eh. Naglalaro kami talagang harang-taga, Ano? syatong, Ano tawag doon? yung harang-taga ang tawag namin dun sa Nueva Ecija. Yung harang-taga na gano'n. So conflict din yun, di ba? Conflict yun Ano sa yun? ano mo Ano yun? Ano yung harang taga? pass. Parang ngayon ko lang narinig Yung yun. hindi siya makalampas, hindi siya maka maka-forward doon sa Parang next. patentero. Yung Oo, nakaganyan, patintero yun. nakadipa. Oo, Nakadipa. patintero. Haharangin mo Oo, para hindi harangan mo. Oo, harang conflict taga. din yun. Diba? Mm. Oo. Oo, at buti pa noon merong mga social games na nagagamit. Hindi Oo, na masyado ngayon puro online. Tsaka mga kaya nga eh. oo. Nako mga kabataan at mga kaagapay, pakinggan niyo po yung mga kabataan natin, turuan ninyo maglaro ng social games.
At sila ay Mm. matututo ng mga conflict management niyan. Nako, totoo yan. Ay, nung bata tayo, di ba? Kunwari, naglalaro tayo, patintero, o kaya habulan, ganyan. Pagka may umiyak, "Uy, Taguan. taguan." So taguan pa. Oo, taguan pagka ano, hindi mo mahanap. Pag magagalit pa pagka hindi mo siya nahanap. Tago eh. Tapos pagka hindi nahanap, nagagalit siya. Oo. Eh, sabi, Pag hindi mo nahanap. tapos pagka nagtipon-tipon na sabi, "Huwag ka mapipikon. Game lang to eh." Kaya, Diba? Eh, tapos away na. hindi. Hindi. Away ka agad. Nag-ano nga, naghihimas-masan. Di ba? Kuwari, pagka nagkita-kita yung mga bata, di naglalaro ganyan. May umiyak. Wah! Gano'n, iyak. Mm. Tapos sasabihin, ng isa, sige na, bati na tayo. Oo, laro na tayo. Oo. Di ba? And doon, nadidevelop yung emotional skill na magpakalma. Mm. Maging normal na uli. Ayan. Marami ako natutunan sa kalaro namin sa probinsya. Mm. Malaro kasi kami magkakapatid eh. Ang dami yung ano, yung pagiging wise, Mm. paano makipaglaro, yung mga gano'n, away, yan sa laro, di ba? Yung Mm. mga confrontational issues doon, natututunan mo. Akala mo simple lang yun, pero paglaki mo pala magagamit mo. Oo. Ay, totoo. Ayan ang dapat hindi mawala sa ating lipunan. Yung social skills na yan, nanggagaling pa yan nung bata tayo. Nako, ibalik ang mga social games at hindi yung puro gadget lang. Ano? Nako, mga kaagapay, ako dami yung natutunan siguro tungkol dyan. Ano? Well, eto yung next question natin. Sabi niya, paano po may encourage kung mismong family ko ang nangungunang i-discourage ako sa mga bagay na gusto kong maabot sa at gawin? Wala po akong nakukuha support sa kanila at kumukontra sila sa akin palagi. Palagi kumukontra. Teka. Hindi niya nilinaw kung ano ba yung gusto niyang abutin. Paano? Baka gusto mo naman mag-drugs. Hindi talaga may kukontra sa'yo doon, no? Ang gusto mo magpabuntis o mag-asawa ng maaga o hindi naman siguro yan na nga ba conflict resolution dapat pinag-uusapan eh. Ano masabi mo, Ate Cleo? Ang mga discouragement sa buhay yan. Nung bata ako, Hmm. kala ko, hanggang doon lang na may mga magdi-discourage sa akin. Ngayong retired na ako, nasa 60s na. Ganun pa rin pala. Di ba, Ganun? pa rin magdi-discourage sa mga plano ko. Plano na dapat kong gawin. Hindi pala yun natatapos nung bata. So, nagko-continue siya kasi part and parcel ng buhay natin yan eh. Kasi yung mga discouragement na yan, challenges sa buhay Mm-mm. natin. Parang pag nag ko sa bundok, ang daming discouragement. Di ba? Merong rocks, merong steep in dadaanan mo. Yun ang mga challenges Mas sa mainit. buhay. Tapos napapagod Oo, ka tapos na. hindi ka makapush forward, di ba? Hindi ka makapush forward at parang ayaw mo na. Pero yun yung nagpapalakas sa atin. Yun din yung way para tumawag ka sa Lord. Tumawag ka sa Panginoon na may Diyos na nakakakita ng frustrations mo, ng disappointments mo. Tapos yun yung mga giant. Kaya mga mountains. Ang tawag ko doon, mga bundok na kailangan kong akyatin sa buhay ko. Yung mga discouragement Ayan. galing pa sa kapatid, di ba? Galing pa Pagsubok. sa parents. Yung mga negative comments, mga discouragement ako, ang dami yan. Ang dami yan sa buhay. Mm. Part and parcel yan. Yun. Pero Yun. mayroong mga discouragement na nanggagaling sa mga importanteng tao. Siyempre, Mm, kung sa mm, kanila nanggagaling, medyo masakit. Kasi mahalaga sila mm, sa iyo eh. Nanay mo, tatay mo, mm, o mga mahal mo sa buhay. Tapos sila yung pipigil sa iyo. Parang nakakasama ng loob dahil sila na nga yung mahal mo sa buhay, sila pa yung pipigil sa iyo. Ano yung tamang mm, dapat maging perspektibo o pananaw tungkol diyan? mm. So, kagaya ng sinabi ko nga, look at it as a mountain to conquer para maabot mo yung goal mo. Parang ganun. Look at it as a challenge or a giant to overthrow. Paano kung mahal Para mo nga? yung, Para naman kukontrahin ko yung mahal ko, ganun. then just go on with life. Just go on with it. Para yung ano ka, ma-establish yung character mo. Mm, Kasi 'di ba ang sakit? Ang sakit, 'di ba? Ang oo. sakit, tapos parang ayaw mo na tumuloy kasi sila na mismo na kilala ka, alam yung talents and abilities mo, sila Mm, ang discourager mo.
'Di ba? Parang ayaw mo na tumuloy. Pero ah ganun talaga ang buhay. So yun Mm. yung mga pagsubok na po pwede mong tingnan Mm. in a way. O may kasama ka naman eh. Kasama mo ang Lord sa mga ganyang situation ng buhay. Oo. Doon namumod yung character natin. Pero siyempre po, merong aspeto na ayaw mong iwan yung mga mahal mo. Meron kang gustong marating, pero andun din naman yung punto na gusto mo kasama sila dahil mahal mo sila. Sana nakakasupport sila. Mm-mm. Sana sang-ayon lahat, united lahat, at agree sila sa palak mo. Eh kung hindi, mahal mo sila, parang nahahati ka ngayon. Pupush ko ba Mm-mm. o doon ako sa mga mahal ko? Minsan, it's a choice between two good things. Mm-mm. Mm-mm. We do. When it's a choice between Mm-mm. two good things, what do we do? Mm-mm. Yun nga. So you really have to fix your eyes on your goal. At Mm-mm. pag goal mo, ano ang purpose mo, ano ba gusto mong marating? Yun. Kapag actually kailangan natin yan eh kasi as Christian, as believer, I look at it as Christian and as believer, we are not here to live a comfortable life. Yung Aha. suffering is part and parcel of life eh. Mm-mm. Parang part of pain yan eh. Yung pain na yun, kapag kami suffering and pain, kagaya niyan, suffering yan eh, tsaka pain, di ba? Discourager, mga mahal mo sa buhay, masakit Yes. talaga yan. Pero yun yung magpapatibay sa karakter mo, Yeah. magpapatibay sa atin para para maging matibay tayo sa mga pagsubok na nakakahadlang para ma-attend natin yung gusto nating maabot. Once na nakapas ka dyan, once you go through into that, yung glory at saka yung joy, it's a relief. Tsaka mas ano siya, mas parang mas masarap yung feelings, parang there's a sense of accomplishment, ganun. Kaysa yung wala, yung parang dumaan ka smoothly, di Pero ba? pwede rin po na at the end, kapag pinush mo ang isang bagay at sa tingin mo mukhang hindi yata tama, discover mo rin na, ay, mali yata yung naging desisyon ko. Posible din kaya yon. Kasi all things work, sa akin kasi all things works together for good eh. Mm-hmm. For those who love God eh. Mm. So, ano pa yan, you have to, ano man ang maging result, you have to thank God for it. Kasi He allows it to happen. Mm-hmm. Parang ganun. I look at it that way. Andyan ang biyaya ng Panginoon lagi. Mm-mm. Mm-mm. Wow, ang Mm-mm. sarap nun. Yun yung pinakamasarap, ano? Minsan, hindi natin alam kung ano yung tama o maling gagawin. Hindi natin ma-decide. Pero ginawa Mm-mm. lang natin kung ano yung nasa kakayahan natin, yung the best of what we know. And Mm-mm. God's grace is with us. Ano man ang ating mga Mm-mm. decision. Wow. Well, Kasama natin siya. May kasama tayo. Kahit yung mga contribution. mahal natin sa buhay, iniwan na tayo. Andyan pa rin siya. May kasama tayo. He will never Ayan. leave us. And then ang magandang ending nun. Magandang ending nun pagdating ng huli. Kahit na pagka na-accomplish mo na yun, babalik naman din yung mga mahal mo. Wow, ang sarap. Mm-mm. Mm-mm. Yun. Ay, ang ganda nun. Wow. Thank you. Basta mabuti lang Oo. yung pinupush ha. Push lang sa kabutihan ha. Huwag kang mag-drug lord. Ayan. Huwag kang maging gun runner dyan. Oy. O, mga katropa dyan ha. Baka ang mga plano nyo sa buhay magwaldas ng pera. Huwag naman. Ganun. Okay. Ayan. Ito naman ang ating next na listener. Sabi niya, sinasabi ng husband ko na andyan lang siya para sa akin. Uy, ayun. Ako, pinag-usapan yung tungkol sa naandyan siya. Okay. So, sinasabi ng husband ko na andyan lang siya para sa akin. Pero, bakit hindi ko maramdaman yung pagdamay niya? Ever since, lagi akong yung mas malakas sa amin kahit na siya yung lalaki. Ngayong hinang-hina ako emotionally, mentally, and spiritually, di ko po maramdaman ang pagdamay niya. Ano pa ang dapat kong gawin? Ang sakit. Naku, daming ganito. Mga, kunwari, mas malaki yung kita ng asawa o ng babae kaysa doon sa lalaki. Kunwari, mas maganda estado ng babae kaysa doon sa lalaki. Alam mo naman society na. Talagang nakabalakid, nakapatong talaga sa lalaki yung major, yung lahat ng dapat na maging
resource, lahat ng tibay at pundasyon ng pamilya nasa lalaki. Pero kapag hindi kaya ng lalaki, parang pakiramdam mo nga, parang hindi ka dinadamayan. Naku, tama ba to? Anong dapat natin gawin? Sige nga, Ate Cleo. Napansin mo ba Coach Pilo, na parang ang bilis ng panahon ngayon? Paano, what do you mean? Parang wala nang time mag-usap. Oo nga, no? Ay, oo. Lalo na yung mag-asawa, lalo na pag parehong working sila, no? Mm-mm. Nagtatrabaho pareho. Parang pagod na dahil sa traffic, lalo na dito sa Metro Manila. So parang hindi na nag-uusap. Parang nakita ko dito yung mag-asawa hindi nag-uusap. Hindi ata nag-open yung wife dun sa mga nararamdaman niya na sa emotions, sa Oo. spiritual, sa whatever, sa physical. Hindi ata alam ng husband niya. Parang hindi sila nagko-communicate. Yun yung nakikita ko diyan. Oo. Parang lack of communication. Siguro sa dami ng hindrance. Ngayon, tsaka parang wala na ring, meron pa ba silang time na mag-usap o kaya mag-pray together. Kasi meron ganun meron akong nabasa, author din siya eh. Actually, fan ako ng author na to, si Chuck Swindoll. Silang mag-asawa. Yes. Oo, nag-uusap sila sa tuwing almusal. Tapos meron silang praying time together. So, di ba Yan. pagka nagpe-pray, sabihin mo, Han, ano yung prayer request mo? O di ba doon malalaman mo na yung needs niya. Mm. Pag yun naman si babae sabihin, ano ang prayer request mo? Sweetheart, di ba? Kasi nagkakaalaman. So, Oo. alam ngayon kung ano yung dapat yung mga needs. Ngayon dito sa kanila, parang hindi alam. Mm-mm. Lalo na sa babae, hindi yung mga nararamdaman niya na ganyan, baka hindi niya sinasabi. So baka nag-a-assume siya na alam nung husband niya. Parang ginagawa niya manghuhula ngayon yung husband niya, 'di Oh. ba? Dapat Kaya lang, may mga bagay na, kunwari, ako, mm, lalaki. May problema akong mm, na enkwentro sa opisina. Pag opisina mm, problema yon dapat solvin ko. Medyo mabigat. Naapektuhan ako. mm, May mga bagay na hindi ko na sinasabi sa asawa ko dahil kasi problemang sarili ko yon na hindi na dapat maging obligasyon niya. Dapat masolve ko yon mm, sa sarili ko. So, kailangan ko lang gawin. mm, Pero minsan, kapag kunwari mabigat, minsan napapatunga nga kang ganyan. Napapansin ng masa, oh, ano naisip mo? Hindi, may problema lang sa opisina. Ako na bahala doon. Ano nga? Ano nga? Hindi nga ako na nga bahala doon. Isabihin mo na. Ako na bahala doon. Ganun, sometimes, kailangan din ng isang tao ng sarili niyang karanasan na na-resolve niya nang hindi kailangan nagkagawa ng problema sa iba, hindi nadamay ang iba. Gusto rin ng lalaking gano'n. Minsan hindi na niya nasasabi eh. Pero that's besides the point. Andun yung mga punto na gusto mong maramdaman na nadadamayan ka ng asawa mo. Siguro maganda, mm, meron kayong regular, tama ka Ate Cleo, dapat may regular communication time. Kami ni Wifey, lagi kami may date every week, walang palya yan. For the past 17 years namin, walang palya. Yun, we're doing good and we're doing, every week may time kami na mag-uusap. Importante yun. Ayun. Pero, everyday din naman, may pag-uusap kami tuwing breakfast, tuwing kakain, ayan, nagkukwento. Ano yan? Yung kwento hindi kailangan problema. Minsan ang kwentuhan tungkol sa mm, chismis doon sa napanood sa YouTube o yung mga magaganda, yung mga pusa na naglalaro, minsan yung kwentong ganun, minsan kwentong current events, minsan kwentong kalokohan, mga ganyan. Basta merong avenue for communication. Ayun, mm, yung mga magagandang bagay, pagka napapag-usapan nyo, kahit hindi related sa buhay, kahit hindi related sa problema, pagka pinag-usapan nyo, open avenue na merong magandang atmosphere sa inyo pareho. Nakakatulong yung malaki. Ano tingin mo mm. kayo? Oo, yun yung capital C in marriage. Communication talaga is very, very important. Mm-mm. Yan. Ay, nako. Mm. Ang ganda niyan. Sana. Paano yung feeling na parang hindi nadadamay daw? Walang pagdamay. Totoo ba yun? Hindi ka ma... Parang... Yes, siguro nga yun nga. Kasi ang ina-assume niya na alam ng husband niya yung meron siyang need physically, emotionally, spiritually.
pwedeng nag-assume siya dito sa case na to. Pwedeng nag-assume siya na alam nung husband niya. So, nag-expect siya na tulungan siya. Baka may Parang away gano'n. sila. Baka may away at hindi nag-uusap, hindi na makapagsabi ng kanilang damdamin. Baka may away, Oo, may affair, kaya hindi na kinausap. Ganun ba yun? Oh. pwede rin. Tsaka baka may tampuhan. Pero kasi sabi doon, di ba, meron doong passage sa Bible, two is better than one. Oo. If one fails, the other one will lift him up or lift her Oo. up. Mm-mm. Sa case nitong problem na to, down yung babae, hindi niya nararamdaman na nililit up siya Baka down nung din yung husband lalaki. niya. Down Oo din nga, pwede. Pareho na sila. silang down. Biro mo. Pareho na sila. Sila Parang mahirap. yung isang case na yung lalaki may negosyo, bumagsak. Mm. Tapos yung babae nawalan din ng trabaho. Eh di, ang hirap ng sitwasyon nila, no? Pero Mm. minsan nahanap ka ng paraan na paano kayo magiging matibay kung hindi batay sa negosyo, hindi batay sa pera. Baka naman meron Mm. kayong strengths. Kailangan nararamdaman yun, ano? Paano pa? Hay, nako. Maganda, pa-counseling natin to, no? At saka ano talaga, nag-uusap, yan Yan, talaga. ayan. Doon mo mararamdaman na binubuhat ka ng isa eh. Pag may Mm-mm. nakinig sa iyo, pag may nakinig sa iyo. Ayan, totoo. Ayan. Mararamdaman mong binubuhat ka sa pakikinig pa lang. Ayan. Wow! Mm. Last question, Ate Cleo. Ito sabi ng ating listener. I'm 27 years old, pero di pa rin ako madaling makisama. Uy, ayan na nga ba sinasabi ko, mga pagka hindi ka naglaro ng bata. Okay. Mahihain ako. Hirap ako makipag-usap sa mga tao. Kahit kapit-bahay ko nga, di ko pa kasundo. Palagi ako nasa loob ng bahay. Makipag-usap man ako, di ako natingin sa mata. Mahigpit ang father ko nung bata ako, so kaya di ko na rin tinuruan sarili ko makipagkaibigan. May problema po ba sa akin? Ayan, tinanong na niya. May problema nga ba siya? Mm. Ganda nito. Gandang case, ate. Eh, Oo nga. At saka may binanggit siya dyan eh, stricto daw yung father niya, yan. kaya Oh. hayaan niya na lang na hindi i-develop yung sarili niya na makipag-interact sa iba. So, Nak- may problema doon, di ba? Mm-mm. Kasi nayaan niya na lang na ganun, makontrol na siya ng sitwasyon sa Mm-mm. bahay nila. Pero 27 pa lang naman siya eh. Meron pa ring opportunity to improve, Mm-mm. opportunity to change. Di Mm-mm. ba? Yun. So, pwede pa rin niyang matutunan na makipag-interact, makipagkaibigan. So, sabi niya, hindi daw siya nakakatingin sa mata ng kahit sino. O pagpraktisan niya yung tatay niya, kung nandiyan, kung buhay pa yung tatay niya, pagpraktisan niya. So pag kinakausap niya, tingin siya sa noo ng tatay niya. O, yung doon. Tapos, Paano, o kaya yung mga titingin sa noo. Sa paano noo, kung imbis na nakakon... sa mata. Ano tanong mo? Ha? Ha? Laki-laki mo na, tatanong ka pa. Doon sa noo. Tapos, hindi naman siguro laging galit yung tatay niya. O kapag kagalit doon naman sa mother niya, o kaya sa mga kapatid niya. Hanggang unti-unti, di glance siya na gano'n sa mata nila. Mapapansin niya, nag-improve. Hindi na siya sa noo nakatingin. Tumitingin-tingin na rin siya paminsan-minsan sa mata. Mm-mm. Pero sa Japan, alam mo, maganda yung ganyan. Hindi yan problem. Kasi talaga doon, may distance sa pakikipag-usap. Tapos nakatungo ka, hindi pwede yung eye-to-eye contact. Pero sa, Ganon? sa Philippines, oo, culture nila yun eh. Kultura pala ng Hapon. Kaya okay siya pag pumunta siya sa Japan. Walang problema. Pero sa, sa Pilipinas, may problema. Kasi kailangan makapag-eye contact ka eh. Kasi dito, pag hindi ka nakipag-eye contact, parang you are disrespecting the person, di ba? Oo, yung kultura natin. Bagay, kailangan ang isang tao ay mayroong kakayahang makibagay. So, kung nasa Japan Mm-mm. ka, ganun gawin mo. Kung nandito ka Pilipinas, ganun Mm-mm. ka nakikibagay. Do as what the Romans do, Mm-mm. sabi nga nila. Ayun. Nako, Mm-mm. hey. Ano magandang gawin niya kung kunwari sa ibang tao Eh, naman siya may pag-uusap? ayun nga, unti-unti lang yun. Hindi naman biglaan yan. Yun nga, unang-una, develop niya yung eye contact through that. Tapos, o kaya pagkagising niya sa umaga, naligo siya, harap siya sa salamin, smile siya.
Pag-smile niya sa salamin, punta siya doon sa may pinto o kaya sa bintana. Pag nakakita siya ng tao, smile ka doon, smile siya ron sa kapitbahay niya. Kahit hindi siya nakikipag-smile, di ba? Hindi nga siya nakikipag-usap doon. Di pasok ulit siya sa bahay. O susunod na araw, gawin niya ulit. Magtataka yung kapitbahay, aba, ba't pa smile na ata yun? O di smile na rin niya sa kanya. Alam mo ate, naalala ko, yung nung bata tayo sa school, may recitation. Importante. Talagang sinasabi ng teacher, graded recitation. Talagang magsasalita ka sa public do sa harap ng classroom. Minsan patatayuin ka pa sa harap. Okay, recite. Ganyan. Mukhang ang laki na naitulong noon doon sa pagde-develop natin socially talaga. Ay, di ba? I'm sure nasa values research mo to. I know, I'm not sure, no? Pero, di ba? Noong maaalala siguro natin yung time na pinagre-recite tayo at hindi tayo nahihiya. Kasi kailangan natin yun. Hindi lalo pa kung naghanap pa ng trabaho. Hindi panel interview pa. Paano ka paano ka matatanggap? Bigla ka na lang naku, wala na masabi. Kailangan ng skill. Kailangan skill. Tsaka 27 pa lang naman siya, madi-develop pa yan. Di ba taga PLM ka rin, Coach Pilo? Doon naalala ko nung sa namin Spanish class, naku, puyatan talaga hanggang alas 2 ng madaling araw. Tapos pagka pinag-recite ka, tatayo ka. Pag hindi mo na sabi yun yung sentence na sa Spanish, patatayuin ka. Yun. Parang gano'n. So, talaga mag-aaral ka talaga para may masabi ka, tatayo ka, mapipilitan ka talaga yung training na gano'n. Pero yun ako friend senyora. Ay, nako. Yung sa kanya, hininder ng father niya. Pero pwede pang ma-develop yan, 27 years old pa lang naman siya. Meron ding namang mga health tips books na pwede niyang gamitin o kahit sa Google niya paano ma-develop yung skills sa communicate sa iba, interpersonal relationship. Pwede pa yan ma-develop. At maganda diyan. Kunwari may kaibigan ka, yung madali kang makipag-usap. Pakiramdaman mo yung sarili mo, maging self-aware ka. Pakiramdaman mo yung sarili mo. Paano mo ginagawa na maging spontaneous, maging madali makipag-usap sa kaibigan? Paano mo ginagawa yon? Ano yung condition mo? Paano mo nilalagay yung iyong sarili? Anong estado, anong trust level mo sa kanila? Paano mo ginagawa yon? And then, gawin mo yon sa ibang tao na pilitin mong magawa din yun sa iba. At matututunan mo rin yan. Yun. Ako naalala ko yung unang beses ko makikipag-usap sa ibang tao na hindi ko kilala. Yung una kong taong hindi ko kilala is yung security guard. Tatanong ko lang kung hihingi ang tulong para tumawid ng kalye kasi hindi ko alam kung pwedeng patulong. First time ko, mga siguro grade 2, grade 3 ako. Tatawid ng kalye, delikado tumawid ng kalye, hindi ako marunong. First time kong tatawid ng kalye, nanghingi akong tulong sa secure. Ayun. Aba, tinulungan nun si Q. Tuwa naman ako doon. Ayun. Pero talaga, iba yung experience kapag nag-try ka on your own. Wow. Nako. Ako nung grade 1 ako, naligaw ako. Hindi ako makauwi sa bahay. So, nagtanong talaga ako. Nagtanong ako na nagtanong. So, yun. Yun ang starting point ko para hindi ako mahiya. Yeah, totoo po. Nakauwi ako. Ayan, huwag tayong mahihiya. Nako, kung tungkol naman dyan at ikaw ay hindi makipag-usap sa mga tao, magagawa mo yan, magagawa mo ng kaparaanan yan. At para din naman sa ating mga kaagapay at nakinig ngayon, tayo'y mananalangin. Huwag kayong mahihiyang lumapit at makipag-usap sa Panginoon at ipapanalangin natin ang ating mga concern. So, Ate Cleo, I would like to request you to please pray for our listeners. Go ahead. It's your turn. Okay. Let us pray. Our Heavenly Father, the God of peace, the God who created the heavens and the earth, and our healer. Yes. Lord, you have healed sickness and diseases, including, Lord, emotional captivity, emotional issues and problems na kagaya ng pinresent dito sa program. Father, we lift up to you, Lord, kung sino man yung mga tao na ito na may ganitong problema.
Father, I pray na hipuin mo po yung kanilang puso, ihipuin mo po yung kanilang sitwasyon, Panginoon, na magbago at makalaya sila sa ganitong kalagayan. Father, salamat dahil ikaw po ang aming natatakbuhan, ikaw po yung kasama namin sa mga sitwasyon na mahirap, mga sitwasyon na ganito na nakakabigat sa amin, kagaya ng suicide kanina, yung may problem sa asawa niya, problem sa self-confidence. Lord, I pray that you will reach out that person, particularly, Lord, yung pong may trauma. Lord, I pray that you will enable him or her, Lord God, to be better, to be whole again, oh God. Because you want healing, you want us to be whole, you want us to be normal as you expected us to be, oh God, as you have created us, oh God. Lord, thank you, Lord, and I pray, Father God, that you will give us peace of mind, Lord, as we entrust to you everything, Lord, as we lay it down under your feet, Father. All the things, all the concerns presented to us tonight. Lord, thank you because we have a God like you. We have a God who love us, Yes. who guide us, and we have a God who protect us. Thank you, Lord God, and I give you praise, I give you glory, I give you honor. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. In Jesus' name, Amen. amen. Thank you very much, Doc Cleo. Ang sarap-sarap na nakasama namin kayo ngayon. Sana maulit. And salamat sa inyo, no? Well, nga ho pala, pagka ko kunwari merong gusto magpa-counseling sa inyo, paano po kayo makakontakt? Pwede akong i-email. Pwede nila ako makontract through my email. Yung email ko ay drcleofe51@gmail.com. Spell natin. So it's drcleofe51@gmail.com. So drcleofe51@gmail.com. Ayun. Parang susulat sa inyo, gusto magpa-appointment. O, ganon. Okay. Very good. O, kung may gusto magpa-appointment dyan, email nyo lang si Dr. Cleofe. Pero, pwede rin kayo makakontakt sa PACC. Tama po ba? Oo. Volunteer, as a counselor din ako doon. Yes, Sa counselor. PAC. Yan. Sa Philippine Association for Christian Counselors. Doon sa philact.org. Ano? Ayun. Wow. Wow. Thank you very much po, Doc Cleo. I'm very happy sa inyong pagiging part dito, no? And I'm very glad naging kasama namin kayo. Mga kaagapay din, no? Ayan. Well, in that case, we will be ending right here. Naku, bitin ako. Dami pa tayong dapat na pag-usapan, Doc Cleo. Dami niyo pang kukwento next time, okay? Ayun. Oo, next time ulit. Salamat Sige. ng marami sa inyo. At gusto ko lang batiin ang ating mga kasama na nagpapatuloy ng ating broadcast sa kanilang tulong. Salamat sa mga kaagapay natin sa broadcast sa Bukawi Transmitter Site. Sila Broadtech, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano. Sila engineer on duty, sila Chris Molina at JV Tabua. At ang ating PA in charge, si Ate Kayla Escalante. Ayan. Thank you very much. Thank you, Dr. Cleo. You're welcome, Kuya Pilo, Coach Pilo. Yan. Mas matanda nga pala ako sa iyo. Yeah, kaya ate, ay nako, salamat dahil gusto ko rin marating yung nagagawa nyo. At salamat sa inyong lahat, mga kaagapay natin dito sa FEBC. In behalf of FEBC, we'd like to thank you very much. God bless sa inyong lahat. Tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. God bless. See you next time. God bless. Somewhere in the night, I'll be
Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.